A leader that when he speak, let everybody listen. At ma-experience mo yun lahat ngayon. Maraming salamat sa inyong pangaral, sa iyong motivation that I can do more. That I can have to offer. A mechanical engineer by profession, I admire your brilliant thoughts, your optimistic approach, and your gentle behavior. A leader that can move everyone to become somebody. At isa na ako doon. Sa lahat ng pangalan ni CEO, wala ako sa inyong harapan ngayon. Kasi lahat ng sinasabi ni CEO that everybody can do it. A person who founded and established this company out of compassion, dreams, and values, the brain behind the WCE Travel success. We are so pleased to you. Please stand up. Our Chief Executive Officer, Engineer Joven Diaz. Wow, congratulations for staying up until from the start na merong alarm, false alarm, na ngayon until the end, nandito kayo. Congratulations to you. Now, kami na Atty. Merlin, hindi kami magsasawa na magkwento. Mapapansin nyo, ganito na yung boses ko. Kasi kwento kami ng kwento about this kind of opportunity. Kasi gusto namin ni Atty. Merlin more than business. Gusto namin maintindihan namin sino-sino yung mga affiliates namin. And just so you know, kino-qualify din namin talaga yung magkukwento at gagawing mission ng WCE. Yes, this is an opportunity to earn. Sino ba naman ang ayaw magkaroon ng extra income? But more than earning extra income, gusto din namin meron kaming makatuwang na gagawin siya as a mission. Kung mapapansin nyo, napaka-passionate ni Atty. Merlin. Now, ngayon, pwede naman ako pwede naman kami hindi na magsalita na. Why? Kasi constantly, umaandar po yung business kahit hindi na namin galawin. Why? Kasi meron na kami mga leaders na tulad nila. Palakpakan po natin. Kaya it is our mission. Baka po kasi meron dito isa, dalawa, tatlong tao na makaka-relate sa amin ni Atty. Merlin. At bilhin yung idea na, yes, gagawin ko to, mag-join ako sa WCE, and I'll do this as a mission. Why? Okay. Pinagmamalaki ko po sa inyo po, ako po ay batang taga-baryo. Baryotic po ako. I'm a proud baryotic. Pareho kami na Atty. Merlin. Naging abogada lang yan, pero laking baryo din yan. Yung tipong nagtitinda yung magulang niya, nagtitinda siya ng gulay sa palengke, nahihimatay sobrang luto. Ganun yung storya niya. Ako po, nanay ko ay labandera. Tatay ko magbabalot. Okay? Namatay yung tatay ko sa sakit na high blood. Kasi magbabalot. Alam niyo na kung bakit. Alam niyo yung kahirapan, hindi ko lang po sa ulado yung spelling. Pero yung pakiramdam at lasa sa uladong at sukang-suka na po ako. Nanay at tatay ko mahirap, lolo at lola mahirap. Mga tsuhin, sahid ko mahirap. Kung hindi ko pa puputulin yung nakaugalian tradisyon ng pamilya, mamatay din ako mahirap. Pinagpapasalamat ko sa Panginoon, meron akong sahig, matandang dalaga. Ewan ko kung meron dito sa inyong mga taga Laguna area sa Pilipinas. Ang tsahin ko ay ordinaryong factory worker sa Yasaki Torres. Sa Makiling. Hindi na siya nakapag-asawa. Tumandang dalaga para mapagtapos lang ako ng kolehiyo. Because they are hoping someday, pag daw ako ay naging engineer. By the way, I graduated from Letran. Pinangutang talaga niya para mapagtapos ako. Because they are hoping someday, pag daw ako ay naging engineer, yayaman na kami. Hindi ba ganyan po sa Pilipinas? Ito ka talang story short, naging engineer ako, hindi naman kami yumaman. Buti na lang. Merong taong nagpabago ng isip ko. Okay? Naging abnormal yung pag-iisip. Kaya kung maraming tao nangangarap sila ng
ng minimum na income or umasenso. Ako hindi ko po pinangarap kumita ng minimum na income. Hindi ko po pinangarap umasenso. Ang pinangarap ko yumaman. Why? Kasi malaki yung pangarap ko sa pamilya ko. So to cut the long story short, ito po, pinigay sa atin yung WCA at ginagamit po namin ito makapag-bless ng maraming tao. At nung isang araw, proud na proud ako, kinuwento niya ito ni Merlin yung tithes. Totoo po, hindi sapat yung sarili namin kaalaman at lakas para mapaandar namin ang business na ito. Just so you know, nagsimula po yung WCA in a 6-seater dining table. Literal na home-based business. Saan? Doon sa condominium unit na Torre Merlin. Doon ang dining table, doon kumakain ng staff, doon din kami kumakain, doon din ang office table namin, doon din ang conference table. Kaya pag nagtatanggap kami ng bisita o mga prospect business partners, dinideny nila kami. Bakit? Sila mismo nagdududa. Laki ba talaga itong business na ito? Pero meron po sa amin yung pangarap na maging conduit of blessing itong opportunity nito. And to cut the long story short, we are now running 9 years. And we are now expanding our business globally. Palapakan niyo po sa amin. So isang araw, nagkwento ni Atty. Merlin yung tithes, sabi ko sa kanya, tama yung sinabi niya, bago kami sumweldo ng dalawa, bigay muna ng tithes yung company. And after, pag nabigay na yung sweldo namin, pinakita ko sa kanya, transfer, bank account, tithes. Sabi ko to Merlin, Atty. Naka-transfer ko lang. Tithes. And it is proven. Dati hindi ko rin siya matanggap. Pera ko na to eh, kinita ko na to eh. So bakit ko sinasabi sa inyo to? Para masilip po ninyo, hindi enough yung sariling thoughts, hindi enough yung sariling mind, meron ka mga bagay na hindi mo alam. At darating ka sa puntong, you need somebody up there to guide you para maging malinaw sa iyo. Now, okay? In charge. Para lang po sa kalaman ninyo, every quarter, every 3 months, nagpapalit kami ng team. This time, ang team po ay in charge. Saan nyo unang narinig yung salitang in charge? Ako una ko narinig sa eskwelahan. Sabi ng teacher sa akin, Joven, and your group, you're in charge to clean the CR. Boy, I'm in charge. In life, turning your dreams into reality is your own responsibility. That's it. Plain and simple. Nakasalalay sa'yo, yun katatagumpay mo. Kaya lang, ang tao, natatakot siya to take charge sa kanyang buhay. Nilagay po natin dito, tingnan nyo. Being in charge is both a compliment as well as a challenge. Compliment kasi nabibigyan ka ng pagkilala na ikaw ay may kayang gawin na mag-lead. And at the same time, on the other hand, siya ay challenge because you are expected to perform well and produce results. At ito yung thought, kaisipan, na nire-repel ng tao. Yes, masarap yung recognition na ako ay makilalang leader, may kayang gawin. Pero yung to perform well and produce results, yan yata yung medyo ilang sa akin. So, let me give you some thoughts, wisdom, on how you can perform well and produce results. Are you interested? Yes. Now, number 1, nilagay natin dito, you must establish your desired identity. Ang desired identity ko po is to become a CEO. Not by rank, but by purpose. Para sa akin po, ibig sabihin ng CEO, channel of empowerment and opportunity. Again, channel of empowerment and opportunity. Yun po yung na-establish kong identity. By the way, pinangarap ko din po mag-trabaho abroad, specifically in Italy, room boy. Pinangarap ko yan. Yeah, pinangarap ko po mag-apply. So, nung nagkaroon ng medical, bumagsak ako sa medical. Bakit? Na-found out to sa aking x-ray. Nagulat nga yung x-ray technician eh. Sabi niya, sir, baliktad yung film, ulitin natin. Talaga? Sige, pinulit. Nung na-x-ray ulit ako, nagulat siya. Sir, hindi mo ba alam? Alin? Yung puso mo, baliktad. Baliktad. Kasi normally po, ang puso, sa kaliwa.
pa ganun. Yung sa'yo po nasa kanan. Ha? Totoo ba yung sinasabi? Opo, sir, pinakita niya sa akin. So, nung minedical ako ng doktor, nagulat yung doktor. Sabi ng doktor, hindi mo ba alam yan? Hindi po, sir. Anong nararamdaman? Wala po. Athlete po ako. Basketball player po ako. So, walang ano. Kaya na, sabi niya, pinag-aaralan namin yan sa medical, pero wala pa talaga ako na-encounter na totoong tao may case yan. Okay lang ba sa'yo? I-document ka namin? Sabi ko, mukhang kakaiba ako ah. Sabi niya, hindi lang puso mo yung baliktad. Alam mo ba lahat ng internal organs mo baliktad? Sino pong pamilyar ko sa sinasabi? Mga taga-medical field. Tawag doon, dextrocardia. Baliktad. Tama po ba, ma'am? Sabi, susunod na siya, tabagsak ako. Baliktad. Alam niyo? Papunta yung Panginoon. Ang goal ko lang kumita ng pera eh. Pero hindi pala ako para doon sa pantawid gutom lang. I was designed to perform something more. Hindi ordinary, extraordinary. Hindi pala ako pang room boy lang. Just imagine ang ginawa ng Panginoon. Ang business ko, hotel. Grabe, no? Hotel din. Pero hindi na room boy. Diba? Ano? Bukler? Ano bukler? Diba? So what we are trying to say here is this. Seeing yourself as a winner is the first step in winning. Kailangan makita mo yung sarili mo. Ano nalo ako? Iba ako eh. I am born to succeed. It is so hard to influence a man to quit when he already discovered his true identity. So number one rule, number one, you must establish your desired identity. Nakakalungkot pong isipin, ang daming tao sa Pilipinas na nabubuhay lang kasi humihinga. Pero pag tinanong mo anong dahilan, hindi nila alam. Sino po first timer? Pakita sa kamay. First time. Okay. Bigyan ko first time, sir. Napangalan niyo, sir? Lonely? Okay. Bigyan ko po kayo ng assignment. Okay lang? Okay. Maaga pa naman. Pag uwi ka ng bahay mo, tumambay ka sa harap ng bahay mo. Tapos tanong yung mga tambay doon, pagtatawagin mo. Sabihin mo, pre, tambay ka? Sasagot yan, o naman pre, for life. Hindi ka dito. Tapos lumipat ka sa iba, ikaw pre, tambay ka rin. O naman pre, this is my career. Kasi ipunin mo. Pag naipon mo, tanongin mo ulit sila. Mga pre, bakit kayo nabubuhay pa? Bubugbugin ka na. Nakakatawa siyang pakinggan, pero masakit siyang isipin at damdamin. Marami palang tao sa mundo na nabubuhay lang kasi humihinga. Pag tinanong mo ng dahilan na tumihinga, hindi nila alam. Ang tawag doon, pamparami ng statistics. Pero wala talaga totoong bilang. Imagine niyo po itong room na ito. Anong oras na ngayon? Saan ka makakakita ng room dito sa Canada na ang pinag-uusapan, buhay at pangarap? Nag-false alarm kanina, merong umuwi. But you stay. Why? Hindi aksidente yun. There is a divine appointment. Bakit hanggang sa oras na ito, nakaupo ka pa dyan, nakikinig ka? Kasi sinasabi ng Panginoon, hey, you are not above else. You are born to win. You are born to succeed. You must learn how to take charge of your life. Para po. Number two. Improve your old nature. Lahat po tayo merong old nature eh. Ako mahiyain, walang kumpiyansa, mahina ang boses, matampuhin. Okay? Kung gusto mong manalo sa buhay, tatanggalin mo lahat yun. Walang pinanganak na abogado kaagad. Walang pinanganak na doktor kaagad. Lahat ng bagay natututunan. Gugustuhin mo na. Pinapanood po namin yung mga nagsasalita dito. Of course, hindi perfecto. Alam niyo bang first time lang nilang nag-present sa unahan? And congratulations, pinag-practicean po nila kayo. Pero tuwan-tuwa kami ni Atty. Merlin. Why? Kasi usually Zoom lang yung meeting eh. Pero yung courage na tumayo dito, magsalita in front of you, ibang klase yun. Okay?
you're starting to improve your old nature. And you need that for you to succeed. Okay? So as my mentor said, for things to change, you need to change. Because it is impossible for a man to experience change if he himself wants to remain the same. Alam niyo ba yung ibig sabihin ng insanity? Kabuangan? Alam niyo yung definition niya? Insanity means, listen to this, insanity means doing the same thing every day and expecting a different result. Ikaw daw ay nabubuwang pag nag-expect kang mababago yung Expectation. ha? Insanity means doing the same thing every day and expecting a different result. Alam niyo po yung definition ng patuloy na kabuangan? Ongoing insanity? Ito. Unless you do something about today, tomorrow will be the same as yesterday. Kung hindi mo ito babaguhin ang ginagawa mo ngayon, ang bukas at ang kahapon mo pareho. Okay? So you must learn how to improve your old nature. Third point, are you learning so far? Yes. Sabi nila, magsasalita rin pala ako doon. Yes. Kung gusto mo talaga magtagumpay sa buhay, you need to become a leader. Third point, pakibasa? Stretch your capacity. Pag pinag-uusapan na stretching, ang una pumapasok sa isip ko, goma, plastic. Alam niyo yung rubber band? Yung rubber band nilagay mo sa kamay mo. Huwag mong hilahin, huwag mong stretch. Rubber band siya by identity but by purpose hindi. It is designed to be stretched out. Ganon din tayo. Ang takot ng tao, pag in-stretch siya, ang rubber band, ano nangyayari? Humahaba. At a certain point, pag in-stretch mo pa, there is a possibility na maputol. Putol. At masakit yun. Yun yung ayaw ng tao. Hindi na naiintindihan, yung stretching point na yun, yung breaking point na yun, pain is growth. Masakit yun. Naputol ako eh. Mapansin mo, pag naputol yung rubber band, mas humahaba siya sa original state niya. Itali mo. Scars. Learning process. May identity ka na, may pain kasi nag-grow up. So, you must stretch your capacity. Naalala ko yung kwento ng mangingisda. Isang araw, may mama, umalis siya ng bahay niya, nangisda siya. Pagpunta niya doon sa palaisdaan, may nangingisdang mama. Napansin niya, kasi yung mama, nung nangingisda, pag nakakakuha ng maliit na isda, ilalagay niya sa basket. Pag malaking isda yung nahuhuli, tinatapon niya. Ulit, pag maliit, nilalagay sa basket. Pag malaki, Tinatapon. Curious siya. Sabi niya, pare, itanong ako sa'yo. Kaya pag pinagmamasdan, nangingisda ka. Pag maliit na isda na uhuli mo, nalagay mo sa basket mo. Pag malaki, tinatapon mo. Bakit? Alam niyo yung sagot niya? Kasi pare, wala akong dalang malaking langgana. Ganon din sa buhay. Ganon din sa buhay. Hindi ka makakatanggap ng malaking biyaya kung hindi ka handa sa malaking biyaya. Yes. Ano simbolismo ng malaking langgana? Malaking Expand your biyaya. capacity. Nilagay ko doon, no? You cannot fit a big dream into a small heart. Heart, yeah. Ang laki-laki ng pangarap mo, masyado ka matampuhin. Ang laki-laki ng pangarap mo, ayaw mong magsakripisyo. Ang laki-laki ng pangarap mo, ayaw mong matuto. Ang laki-laki ng pangarap mo, ayaw mo siyang gawin araw-araw. Na ikwento sa maraming tao. It is not because you see your dream as too big for you, but because you see yourself as too small for your dream. You need to stretch your capacity because you are designed to do that. Okay? Next one. Pakibasa. Engage in product. Success is the byproduct of doing productive habits. Be more concerned with the habits rather than the results. Ito na yung habits. Alam nyo, excited ako. Matend ako ng meeting. I am so inspired. I am so motivated. Motivation is good start. Kaya magandang panimula yung inspiration. Pero it should not stop there. Why? Because motivation per se, it doesn't last.
Hindi mo mawawala yan eh. So anong gagawin mo? Yung motivation mo, suportahan mo ng good habits. Okay, papasok ka ng opisina. Hindi ka sanay gumising ng alas 4. Anong gagawin mo? Gamit ka ng alarm clock. 4 a.m. Gigising ako. Gising ka. Gawin mo yun araw-araw. Until such time, hindi mo na kailangan ng alarm clock. Why? Because you have established the habit. Ganon din sa business na to. Darating yung time mawawala ang gana mo. Darating yung time mawawala ang inspiration mo. But, if you have established the habit, umaandar yung sarili mo. Tingnan niyo po sa trabaho ninyo. Ang hirap, inis na inis ka. Pero dahil paulit-ulit mo nang ginagawa, yung dating mahirap, sumisimple sa'yo. What if gawin mo yun para ma-build yung pangarap mo? It's the same. You build and establish productive habits. Next time. Okay? Pakibasa? Reframe your adversity. Reframe your adversity. Imagine that. Paano mo explain yun? Di ba? Hindi ako natuloy maging room boy sa Italy. It is so frustrating. Kasi yun ang nakikita ko pampaangat ng buhay ng pamilya ko. Pero talaga mabuti yung Panginoon. Di ba? Meron pala siyang para sa'yo. Okay? See adversity as opportunity to unleash your true identity. It is designed to define and not to defeat us, designed to polish and not to punish us. Now, yeah. And I don't know kung familiar po kayo dito, tawag dito ay Biosphere 2. Andun siya sa Arizona. Isa to sa mga ambitious experiments ng mga scientists. Ang simple lang ibig sabihin nito. Ito ay 3 acres of land. Okay? Ginawa nila ito ng mga scientists to replicate yung balanced ecosystem ng Earth. Kung anong makikita mo doon sa Earth, nilagay nila dyan in a dome, in a controlled environment. So to understand siya, bakit pinapakita po sa inyo? Meron na-discover dito ang mga scientists na tinanim nila yung puno dahil controlled environment yan. Controlled ha? Mabilis tumubo o lumaki yung puno. Ang bilis. Kumpara sa ordinaryong setup ordinary nature. Alam nyo, sa sobrang bilis umangat ng puno, lumaki ng puno, at a certain point, mabilis siyang bumagsak in a controlled environment. Ano na-discover nila? Sa buhay pala, kailangan natin ng pressure para tumibay tayo. That's how you reframe your adversity. Hindi yung, ay paruso sa akin to. Ay ang hirap, ay ang sakit. Hindi. Pag mayroon challenges, lesson sa akin to, I need to grow. Uy, meron akong matutunan. Part ulit ito na experience ko. Pag ganun ang mindset mo, hindi ka frustrated sa buhay. Lagi ka nag-crave sa bagong learning and you move forward and then you succeed. So you must learn how to reframe your adversity. Okay, next time. Okay, pakibasa? Build stronger relationship. Sabi na Atty. Merlin, hindi lahat na nandito ay team lang ni Monina. Iba't ibang team. Kasi kailangan natin po ang bawat isa. And that is the culture na pinagmamalaki ni WCA. Emotional intelligence is a powerful trait of a strong leader. It is much easier to win a war when you're backed up by elite soldiers. Ako po ay basketball coach. Okay? Itinuturo, pinagmamalaki ko po sa inyo, yung tinuturo ko sa mga players, yun tinuturo din sa WCA. Okay? Ginagamit po natin yung WCA para makapag-bless po tayo ng mga batang taga-baryo na cannot afford to go to school. Alam nyo na, yung ordinary setup na i-influensya lang ng mga vision. Kakatuwa, marami na po tayo mga estudyante because of our program, through the help of WCA, na naging scholar na ng iba't ibang schools and universities. So, yung mga lumalaki kong mga players, nagmamature na, ginagawa kong coaches, ginagawa kong assistant coaches. So, meron akong may nag-away na coach ko at player. Magaling yung player. A certain point, umayaw na siya ng practice, din umatin. Pero napakagaling ng bata nito. Sabi ko sa kanya, bakit ginawa umatin?
Kasi po, unahin ko lang po sa school ko, et cetera, et cetera, et cetera. Sabi ko, hindi yan ang dahilan. So, tukad na lang sa resort, inis siya doon sa assistant coach ko kasi lagi siyang pinapagalitan. Sabi ko, pag-practicean mo kasi. Darating sa buhay ng tao, hindi lahat ng papabor sa'yo, pangyayari sa'yo. At kailangan mo yan for you to grow. Lumabas ka dito, pumasok ka sa trabaho mo, o sa eskwela mo, sa karir mo, makakasagupa ka ng mga taong hindi sakto sa panlasa mo. At kailangan natin yun. Sabi niya, sige coach, babalik na po ako. Okay? Ito po isang scenario sa isang game namin na crucial po ito. Last 2.1 seconds na lang. Tie yung game, we need to convert the basket. I designed the play, yung taong nag-quit na, siya yung pinatira ko na basket. Tingnan niyo kung ano mangyayari. Final timeout. Our coach, Joman, working to take the victory here inside Lamesa Resort. Itong coach na to, yan yung kaaway niya. Oh, si Talangin pala. Yung na-investigahan doon, second person. All 73. Timeout on Coach Joman Diaz. We're not going to see it to take the last possession here inside the Lamesa Court. Lamesa will take the inbound. Kasama niya si Marasiga Timor. Diaz Apertura. 2.3 seconds to go. Lamesa the shot. Puts it Wow. Parang si Paring. Tignan niyo siya at saka yung coach. Tignan niyo. Sila yung nagyakapan. Sila yung nagyakusan. And we won the game. Palagpakan po namin. Yeah. So after the game, sabi ko sa kanya, ang pangalan namin, WCA Carabaos. Now, after the game, sabi ko sa kanya, what if nag-quit ka na talaga? Pinanindigan mo na nag-quit ka kasi nasaktan lang ang damdamin mo. Do you think darating sa'yo yung winning basket? Alam nyo, nag-trending yan eh, kasi yan yung winning basket. Dahil nag-trending yan, ang daming nakaspot sa kanya na scout, at ngayon, inviting him to try out to different schools and universities. Wow. Ganon din sa inyo. Pwede kayo magkatampuhan na nag-invite sa'yo. O nung sponsor mo, o nung leader mo. Pag pinanindigan mo, oh, sakit naman ang sinabi nito, ayoko na. Imagine kung ano yung mawawala sa'yo. Sa'yo, yes. So that's the lesson. Okay? Palakpakan niyo po sa sarili. Next! Learn to cultivate your inner guides. Ano ba yung inner guides mo? Yeah, faith, hope, courage, patience. Yan yung mga inner guide mo eh. Eh, tagal naman kasi mag-cycle out eh. Binok ko na. Bigla tumaas yung presyo eh. You cultivate your inner guides. Feed your inner guides, starve your inner enemies. Thoughts and emotions can become unreliable guides when they are not properly trained and knowledge. Merong equation for manifestation. Remember this, ang acronym TEAM. T-E-A-M. Positive thoughts will lead you to positive emotion. Positive emotion will lead you to positive action. And positive action will lead you to positive manifestation. Okay? Cultivate your inner guides. Next. Okay. Last point, commit to a lifelong education. Tuwan-tuwa po kami kapag nakakarinig kami ng mga testimonies, yung mga nagsasalita.
yung mga conversation namin sa mga leaders. Dami namin natutunan. Prior of going to Canada, I was in Italy. Kinausap natin yung mga leaders natin. We sit down with them, talk to them. Tinanong namin yung sitwasyon. Alam niyo po, nakipagkwentuhan din kami sa mga leaders natin in Canada. Magkakaibang bansa, iba-iba yung sitwasyon ng ating mga kababayan. Kung mahirap man ang sitwasyon nyo dito, mas simple kumpara dun sa kanila. Sila, may mga part-time jobs daw sila, umaabot yung isang affiliate natin, 8 yung part-time niya. Uy. Isipin niyo paano yan ginajagel yun? 8? Opo. Really? Yes. Talaga. Tapos dito pala, meron din mga nagdo-double jobs, pero hindi masyadong ini-encourage yun ng gobyerno. Sabi ng kaibigan namin dito, why? Pag nag-double jobs ka, triple jobs ka, Tax. patay ka naman sa tax. Tax. So, ano po sinasabi namin na Atty. Merlin? You might as well do WC on the side. Imagine this. What is 19,600 pesos in Canada? Napakaliit po niya. Minsan, sa sobrang liit, dinidisregard. Huwag niyo po tingnan, 19,600 pesos lang ang nilabas mo. Tingnan mo siya as 19.6 million peso investment. Pag ganun ang tingin mo, you'll take care of your business. Aaralin mo talaga siya. Imagine, wala kang bit-bit, wala kang pinaka-shift. Ready yung system mo, ready-made business. Kami mag-iisip ng produkto, may taga-compute ka pa, and etc. Social pa yung business mo. Yun lang ang maintindihan ninyo, okay na kami. Totoo po yan. Yun lang ang maintindihan nyo, okay na kami. Okay? Mataas yung attraction, social eh. Hindi cheap eh. Travel lang pinag-uusapan. Pag tinanong ka ng business mo, mamasyal. That is true. Ang business namin na Atty. Merlin, mamasyal, makapagkwentuhan. That is true. Okay? So, commit to a lifelong education, and this is part of the education. Okay? So, next. Ayan. Ito, gusto ko po share sa inyo to. Nakita ko to sa Facebook eh. Naiyak ako dito kasi nakarelate ako. Panoorin po natin. Naghihintay yung bata. Gusto niya magpa-face paint sa party. Patient din, naghintay siya sa line. Until turn na niya, tinanong niya, may bayad po. Kasi kung may bayad, hindi siya mag-pursue. I don't know how to put it into words, but I'm both challenged and fulfilled by seeing how the skill and talent that I have right now allow me to give kids smile on their faces. What's exciting about it is the fact that I am much more excited to do it simultaneously. From preparing the materials to painting their faces on, I have never imagined that. Bakit ko po pinakita sa inyo yan? Right? Yan yung goal namin at Atty. Merlin. We are not just selling you the booking portal for you to learn how to book and earn. We are selling you hope, dreams, and freedom. Again, we are selling you hope, dreams, freedom. Isa sa pangarap ko po, kaya kasama ko yung misis ko. Kasama ko po yung anak ko. Nasaan yung anak ko? Kaya, unik ang iha. Isa pinagkakwentuhan namin, baby pa siya. Baby pa. Sinasakay namin ng jeep. Sinasakay namin ng bus. Nag-commute kami. Sinakay namin ng MRT. Tapos, may time na ikot ako kung saan. Kasi hustle ako, grind, para matupad yung pangarap. Kikita kami somewhere in Legamuliata, sakay sila ng bus. Tapos papasyalan, yung mga libreng pasyalan. Nire-remind ko sa kanya, yung pag wala kang pera, mahina ang kumpiyansa mo. Kaya pangarap ko po, hindi lang magkaroon ng pera, magkaroon ng freedom. Magkaroon ng freedom. Yung tipong
hindi napipila yung bata at mag-hesitate, sasabihin niya, may bayad po. Sakit yun pag wala kang pera. Ang pangarap ko, lumaking may kumpiyansa yung anak ko. Alam niyo mga magulang, isa ito sa mga advokasya namin sa WC. Yung mga magulang, pilitin niyo po lahat sa legal na paraan na magandahin ang buhay natin. Bakit po ma'am? Ito na discover ko po sa buhay. Ang bata, iyak sila. Ang bata, kahit anong talino, pag laging kapos ang bulsa ng mga magulang, lumalaking mahihain. Yeah. Bakit ko po nasabi yan? Nung nag-aaral ako sa Letran, maglalakad ako mula sa kanto papasok ng campus. Nagtitipid ako, mahirap kami. Pero alam ko sa sarili ko, may utak ako eh. Pero mahiya ako, piyasa ko, mahina. Yung mga klase ko, anak mayaman, papasok mga nakakotse. Hindi naman ganun katalino pero pag nagsalita, iba yung dating eh. Tama? May kumpiyansa eh. Sabi ko, pag gano'n, ang talino ko mahiya eh. Bakit? Laging wala ang bulsa eh. Pamilya eh. Ito na discovery ko, ang bata kahit hindi matalino. Pag may pera ang nanay at tatay niya, mukha na rin matalino. Hindi ko sinasabi hindi matalino ang ako, matalino yan. But that is the reality of life. Tama po ba? Tama mga mami, daddy? Tama. Tingnan niyo po, punta kayo sa mall. Punta kayo sa mall. Ay, kasi kayo dito, magpera na kayo. Pero sa Pilipinas, yung ordinaryo setup, punta ka sa mall. Kung gusto mo makakita ng magnanay na nag-aaway, punta ka ng mall. Oh, bakit? Sabi ng anak, Daddy, robot. Gusto ng robot. Daddy, Mami, Barbie. Walang pera. Diba? Maliwanag na. Daddy, robot. Mami, Barbie. Ano sabi ng nanay at tatay na walang pera? Bad yun anak, bad. Alam ko, kailan ko naging bad yung Barbie? Bad kasi wala ka? Ito niyo yung bata, tuturuan niyo parang mali. Ito pa, sinabing isa. Daddy, hotdog. Masabi ng tatay na walang pera. Nagbulati yun. Anak? Hinasakit ang magulang sa Pilipinas. Nagbulak. Kaya ako dati nakala ko talaga yung hotdog yari sa bulati eh. Mali! Daddy, Jabi, Jollibee. Jabi, sabi ng tatay, gusto ko jabin kita. Kaya yun ang dahilan, papicture ako ng papicture pag nakakakita ko ng Jollibee sa iba't ibang bansa. Tingnan niyo Facebook ko. May mga reels at picture ako sa Jollibee sa iba't ibang bansa. Why? That is part of my story. And isa pa, proud ako nakakakita ng Filipino brand na nag-expand globally. Why? Ganon din namin nakikita ni Atty. Merlin na mangyayari sa WC. Turning your dreams into reality is your responsibility. How? You must take charge. Establish your desired identity, improve your old nature, stretch your capacity, engage in productive habits, reframe your adversity, build stronger relationships, cultivate your inner guide, and commit to lifelong education. Kung makikita niyo po, ang acronym niya, In Charge. In charge. Tuwa po kami na Atty. Merlin, nakita-kita tayo, and I hope hindi po ito yung una tuloy nating pagkikita. Sana po, instead, simula po ito ng bago natin sasamahan, and bago ka matapos, please, we are inviting you, ni Atty. Merlin, to attend the Gala Night sa Pilipinas. Bakit po? Meron kaming target doon na gusto namin i-announce na unang-unang makikinabang ay ang market ng Europe, including and Canada. Ba't kami umikot niya Atty. Merlin? Isa lang yung purpose namin. Ini-establish namin yung mga leaders namin sa iba't ibang market for what? Global expansion. Yun na po ang tinatahak na lang sa WCA. And dahil nga may transition, leaders, please, meron kayong experience dito ng mga birth pains. And to be honest, 2019, we were
in Canada as well. In 2019, nagkwento rin kami. Kaya lang, that time, bago pa lang kami sumusubok for a global expansion. Ngayon, sayang, sana sumabay na sila. So ano po sinasabi natin? There is pain, because pain is part of growth. Maraming po salamat. God bless you. Tapos.